Ayan, what's up mga kapitbahay? Welcome back na naman sa channel natin, no? So, for today's video mga kapitbahay, meron tayong isang katanungan na naman ng isa nating subscriber. Sasagutin natin kasi ito, isa nating kapitbahay na hindi pa siya ganun kagaling sa network, tsaka hindi pa siya ganun niya kakabisado ang PFSense. So, i-share natin sa kanya ang kanyang tinatanong, i-share din natin dun sa mga tropa nating IT na hindi pa to alam. Okay? Dun sa mga tropa nating IT na alam na to, so skip ka na lang. At saka dun sa mga tropa nating IT na gusto pang matuto or hindi pa alam to, stay tuned mga quickbuy. Kaya pag-uusapan natin yan ng isa nating katanungan na nanggagaling dun sa ating isang subscriber. Okay? So let's go, stay tuned, and pag-uusapan natin kung ano yung kanyang katanungan. Let's go! Ayun mga kapitbahay, ang scenario po is about dito sa PFSense niya. Okay, so nagtatanong po siya sa akin, ang ginawa daw niya is nag-block sa ng mga site through DNS resolver at saka dun sa ating PF Blocker NG. Ayan, sa PF Blocker NG natin. Ayan, ang ginawa niya dun sa mga end user niya, binablock niya through DNS resolver, pero ang katanungan po niya is bakit daw yung iba nakakatagos pa rin. Nakakatagos pa rin. So, ang ginawa po niya is in-troubleshoot niya bakit nakakatagos pa rin yung ibang PC kahit nakablock na yung site dun sa kanyang DNS resolver. Okay, na-troubleshoot niya, nalaman niya bakit nakakatagos. So, ang ginagawa doon ng mga ibang end user niya is pinapalitan nila yung DNS ng kanilang PC o kanilang laptop. Kaya nakakatagos sa firewall niya ang mga block sites. Yun. Alam naman natin mga kapitbahay, di ba, na pag sinabi nating DNS resolver automatic, binablock through DNS. Parang yung ano natin, yung PF Blocker NG. So, ang PF Blocker NG natin mga kapitbahay, binablock niya yung mga sites or nag-content filtering siya through DNS. So, kapag yung isang PC or yung isang client is pinalitan niya ang DNS niya ng, kunyari, papalitan mo siya ng 888, hindi na yung tatagos, mababypass yung PFSense mo, kaya makakapag-browse na sila ng YouTube or kunyari nakablock yung Facebook o yung mga porn site dito sa PF Blocker NG natin or sa DNS resolver, automatic mababypass yung blocking system natin. Kaya ayun, so kaya namumroblema siya mga kapitbahay kung paano nga ba daw niya isolve ang kanyang problema. Kaya nandito tayo ngayon para i-share sa kanya kung ano yung mga steps para maiwasan yung mga ganong scenario. Kasi eto, basic lang to ng mga dapat restriction kapag nasa IT industry ka. Automatic kasi kapag IT ka, dapat ikaw lahat may hawak. I mean, kapag network engineer ka or system administrator ka, ikaw dapat lahat ang may hawak ng control dun sa mga PC ng mga end users. Alam naman natin na kapag tayo yung security, dapat safe ang PC or hindi magkakaroblema para tuloy-tuloy ang trabaho. Kaya yun. So, ang problema niya ngayon, bakit nga ba daw nakakatagos? Okay, so ganito yun mga kapitbahay. Meron kasing mga scenario dun sa mga ibang company, like kunyari sa company namin, naka-domain controller. So, ibig sabihin, wala kang access dito sa mga, kunyari, magpalit ng IP address, magpalit ng computer name, or anything na pwede mo buksan dito sa desktop mo. Hindi ka pwedeng mag-edit kasi nga may restriction. Okay, so ito, isi-share ko sa kanya. For example, wala kang domain, naka-firewall ka lang PFSense, tapos naka-work group lang yung mga PC mo. Automatic, kapag nag-install or nag-activate ka ng isang PC na ibibigay mo ron sa user, automatic dapat may administrator account. Tapos yung mga account nila is naka-local. So ito yung mga basic lang naman to na configuration. Kapag nag-i-install ka ng PC, automatic kailangan magkaiba yung restriction ng administrator at saka local user. Okay, so dapat lahat ng mga users mo naka-local user para hindi sila makapagpalit. For example, dito papalitan nila yan. Yan. So yan, basic na basic yan mga kapitbahay dun sa mga tropa nating IT. Okay, so no need to aral ng mga ganito kasi basic lang to. Dapat once na nag-install ka ng PC or nag-install ka ng Windows, automatic naka-local user lang, tapos ikaw lang yung may control dun sa administrator account para anytime na mayroon silang kailangan or may mag-install or may mag-update something, automatic manghihingi mo na siya. So, ma-investigate mo muna kung kailangan niya ba i-install to or kailangan niya bang i-allow to yung ganitong installation. Kasi usually kasi dun sa mga dating company ko na may mga ganong scenario na hindi naka-administrator account yung kanilang mga PC, madaling
pasukan ng mga something kasi syempre once yung mga end user nag-download or nag-install, syempre alam naman natin kapag sa internet may mga pop-up, so pag naklik mo automatic mag-install, may virus na yung PC mo. So dapat first requirements na kapag nag-install ka ng PC or Windows, automatic naka-local user kapag dating dun sa mga end user mo para wala silang control kasi ikaw dapat ang may control. Okay? So ayan, so ang scenario ganito, nag-block daw siya ng site dito sa DNS resolver. Yan dito sa ilalim. Domain override or host override. Yan, naglagay daw siya dyan. So ang nangyayari daw is nababypass daw. So na-investigate niya na pinapalitan pala ng user. So, yun lang dapat ang gawin mo. Dapat naka-local user, naka-administrative account yung pinaka-admin para hindi nila magalaw. Para in case man, napalitan nila, so manghihingi sila sa'yo ng password, so sabihin mo, bakit? So, sasabihin nila, papalitan ko lang DNS. So, hindi pwede kasi may blocking system tayo through DNS. Kaya, ayun. Okay, so mayroon isang option mga kapitbahay. I mean, yun yung isang option. Tapos, yung isang option naman, pagdating dito sa PFSense, na kunyari, wala kang time, thousands of PC, hindi mo pa hindi mo pa ma-manage, hindi mo pa mailipat sa ibang account, or mayroong ibang PC na naka-administrator account yung login nila tapos hindi mo pwedeng ilipat. So, mayroong option dito sa PFSense. So, ito, doon sa mga video ko sa PFSense, dati pa, mayroon akong tutorial ng ganito. So, ito, ibabalik lang natin kasi yung iba hindi nila makita. So, yung iba hindi nila ma-search. Parang refresh lang natin. Automatic, kapag gumagamit ka ng PF Blocker NG, yung blocking system, automatic dapat may rule tayo. Sinasabi rule na dapat ang ganitong DNS lang dapat ang gagamitin nila. Tapos, may isang rule na dapat kapag yung client na nagpalit ng isang DNS server niya, nagpalit siya ng DNS, madidetect ni PFSense, nagpalit to ng DNS, so mawawalan siya ng internet. So meron ganun, meron dito sa rules niya ng PFSense, yan. Dito sa LAN rule. Okay, so para hindi ka na mag-alala na kahit palitan ng mga tropa mo or mga end users mo yung DNS server ng PC nila, so madidetect mo yun kasi siyempre magre-reklamo sila. Sabi nila, sir, nawalan ako ng internet. So, kapag sinerch mo, ba't mo pinalitan? Nawalan ka ng internet. So, makikita mo kaagad kapag ano nangyari sa PC niya. So, ang gagawin mo lang mga kapitbahay, super easy lang. So, ito, inulit-ulit ko to dati sa mga iba kong video. So, siguro yung iba, hindi lang nila napapanood. So, dapat kapag nag-install ka ng PFSense, tapos nag-content filtering ka through PF Blocker NG, kailangan may ganito kang rules. Ayan. Block, ito naka-X. So, ito yung rules na to, ito yung rule na to is, ibig sabihin na to is, lahat ng mga end user client na PC na gagamit ng ibang DNS, automatic, ibablock ni PFSense. So, mawawalan sila ng internet. Tapos, etong isa na to, eto sa taas, ayan, kasi naka-check, diba? Ibig sabihin, naka-pass. So, ito yung magsasabi dun sa mga, parang ito yung magmamando dun sa client PC na magsasabi, ito lang dapat ang DNS na gagamitin mo. Huwag kang gumamit na iba. Kasi kung magagamit ka ng iba, ibablock ka nitong isa na to. So, yan yung purpose niyan. So, ito mga kapay, ulitin ko ulit. So, ang rules natin pagdating dito sa PFSense, ang pagbabasa ng PFSense niyan is from taas pababa. Ayan. Ganyan yung pagbasa niya. So, kunyari, nag-connect ka sa PFSense. Tapos, babasahin niya, naka-DHCP lang tong page na to. So, ang ibibigay natin na DNS is yung default, which is yung 53. So, i-allow mo yan. Okay, so pagdating dito, so, madidetect nito, walang ibang DNS na ginamit. So, allow pa rin yan. So, pagdating dito, okay, pass na, makakalusot ka na. Pero kunyari, binasa ni PFSense na wala ka dito, tapos nandito ka, automatic ibablock ka niya. So, mawawalan ka ng internet kasi pinalitan mo yung tawag nito, DNS mo. So, for example, ito, papakita ko sa inyo kung ano yung configuration nito. Napakadali lang yan. Edit natin. Ayan. So, sa action is black. Tapos, sa interface, syempre yung LAN. So, pwede mo yung ilagay kung nakabilan ka. Pwede mo siyang i-point doon. Ayan, point mo lang siya dyan. Tapos, ito mga kapatbahay, huwag nyo kalimutan, naka-UDP dapat. Kasi, ang pinag-uusapan natin dyan is internet, accessing internet or outside world UDP dapat. Kasi pag sinabi natin TCP, inside our network lang. So, pag UDP dapat. Ayan.
Tapos, yung source natin, syempre, yung LAN subnets. So, dun sa mga pfSense Plus, LAN ano to eh, LAN net. Pero pag dito sa mga pfSense Community Edition, nakalagay LAN subnets. So, baka malito kayo. Tapos, pagdating dito sa destination, any, syempre, any na client na kukuha ng IP dito sa LAN subnet na to, dapat ibablock niya kung nagpalit siya ng DNS maliban dito. Yun yung pagka-explain yun. Tapos, ayan, ganyan lang pagka-edit. So, screenshots lang nyo, tapos kopyahin nyo, tapos save lang nyo, tapos lagyan nyo ng description para malaman nyo. Tapos save lang nyo. Tapos, yung isa, ganito lang yun. Yung isa naman, eto, kabaliktaran lang ng block. So, i-allow mo lang siya. For example, eto, edit natin yan. Ayan. So, nakapass siya. So, dito kanina sa isa, di ba, naka-block. Ganun lang din. Tapos, kabaliktaran lang. Yung source, any naman. Ayan. Lahat ng mga client na kukuha ng IP dito sa LAN subnet na to, ito lang ang dapat ang gagamitin niya na DNS. Ito, yung 53. Kapag iniba mo yan, si block na ang bahala sa'yo. So, ibablock ka niya. So, ayan. Lagyan mo lang ng ganyan. Matic save mo. Then, goods ka na doon. So, ganun lang. Dapat, ganun lang mga kapitbahay. Dapat, ang rule na yun, wag na wag nyo kalimutan yun. Ganun lang ka-basic ang gagawin nyo para hindi ma-bypass ang DNS resolver tsaka yung PF blocker engine nyo. Ayan. Okay? Para in case na magpalit man ng DNS server ang inyong client PC or yung kanyang end user, hindi nila mababypass yun. So, ganun lang. Easy. Okay, so ngayon, ipapakita ko sa inyo na gumagana pala talaga ang rules na to. Ayan. Okay, for example, itong PC ko na to is cmd ipconfig/all. Ayan, kaya mapapansin, ang nakukuha kong DNS is default lang. Ayan. Which is, yan yung IP ng pfSense. Okay. So, for example, magpapalit ako ng DNS. So, kung nyo mapapansin, ayan, Google, may internet ako. Tapos, may YouTube ako. Ayan. Kasi yung YouTube hindi yan nakablock eh. Kasi, hindi ko siya nilagay. So, ang social media is hindi ko siya sinama dun sa blocking system ko. Pero yung Facebook, yan, nakablock yan. Tapos, yung mga site na mga porn or something, porn, ayan, kung nga ito, ayan, yan, nakablock yan. Kung yung mapapansin, hindi agad nagre-reload. Ayan, nakablock. So, for example, isa akong client, papalitan ko yung, kunyari, ang PC ko hindi naka-administrator. So, IT ka, tapos sabihin ko, uy, naka-block. So, try ko nga palitan yung DNS server ko. So, kapag pinalitan mo yung DNS server mo, ayan, status. Pag inedit mo yan, ayan, kumari, papalitan ko yung DNS server ko ng 8.8. Ayan. Tapos, susubukan ko mag IP config / DNS. Ay, mali pala. /DNS. Yan. Tingnan nyo, kapag nag-IP config tayo, /all, yan, kaya nyo mapapansin, yung aking DNS server is, oy, asa na? 8.8, ayan. Diba, 8.8. So, try natin mag-browse. Ayan. Try natin mag-browse. O, kung nyo mapapansin, wala na ako internet. Kahit Google, wala na. So, try natin i-ping si Google. Ping google.com. So, wala. Pero, ma-access mo pa rin si pfSense. Siyempre, ang nawala lang sa iyo is internet. Ping, ayan, kung nyo mapapansin. Okay. Ping 192.1 ay 192.168.0.1. Ayan, napiping mo pa rin sa pfSense. Pero, wala ka lang internet dahil nga nagpalit ka ng DNS server. So, yun yung trabaho nito mga kapitbahay. Ito. Ayan. Na-detect niya na, uy, gumamit ka ng ibang DNS. So, ibablock kita. Ayan. Sobrang easy mga kapitbahay. Tapos, itong isa, yan yung mag-aalaw. So, susubukan natin, ibalik, gagawin nating default. Alright, so ayan,
obtain. Pag in-obtain mo yan, pag nag-cmd ip config /dns tayo, ip config all tayo, yung papansin, ayan, ang aking IP address na is, ang aking DNS ay 0.1 na. So, yan yung pfSense na. So, kapag nag-browse tayo, let's go, pasok agad yan. Okay, YouTube. Ayan, so, ganun lang mga kapitbahay. Sobrang easy para kahit naka-admin yung, itong tag nito, naka-admin yung user PC or yung client PC mo is wala kang kababa para ma-bypass nila dahil nga nakaganyan. So, kung gusto niyo naman malaman kung paano nga ba, kunyari, yung PC ni manager, gusto mo na naka-allow, hindi nga dadaan dun sa PF Lackery NG or hindi siya nabablock dun sa DNS resolver. So, meron tayong video nan, how to bypass, ganun. Hanapin lang nyo sa channel ko or i-message lang nyo or PM nyo sa akin para isend ko sa inyo yung link. Okay, para makita nyo. So, that is our quick vlog for today mga kapitbahay. Sana doon sa tropa nating IT na nagtatanong, nalinawan siya kung paano. Kasi, nagtanong po siya sa akin gawa daw ako ng video ng kung paano gagawin talaga. Step by step. So, ito lang. Napaka-basic lang yan mga kapitbahay. Ganun lang gagawin mo para ma-block. Okay? So, thank you so much for watching. God bless, peace, and subscribe. Alright, let's go!